Ang title sa ato nga pagatunan sini nga aga, sini nga Heaven Perspective Transforming Your Life. Ang pagpananawan sa langit nagabag-o sa imo kabuhi. Kung sa Tagalog pa mga utod, sili nga ang pananaw ng langit pagbabago ng iyong buhay. Tama? Nga kung imo gali pamalandungan ang langit, imo lang taon ang langit sa oras ng kagabihon nga nagasiga ang mga kabituonan, nagatudlo nga gapahayag ang power sang Dios. Nga tulokon nyo ang langit kag ang bituon nga nagasiga ang bulan nga makita ninyo mga utod kag samtang nga pamalandong ka, mabatyagan mo nga ang Ginoo nagapakikistorya sa imo. Ang paglantaw sa langit sa gintuga sang Dios nagatudlo ini sa imo kag sa akon sa pagbag-o sang imo kabuhi. Nga siling ni David makita sa chapter 8 verse 3 kag 4, kung maglantaw ako sa langit nga imo ginhimo kag makita ko ang bulan kag ang mga bituon nga imo ginpahamtang sa ilan hamtangan. Nagapamangkot ako kung ano pagid bala ang tao o kung ang tao. Nagapamangkot ako kung ano gid bala ang tao. Nga siling ni David, iya gintagaan sang halaga ang bituon nga wala sang presyo nga imo masaysay kung ano kamahal ang isa ka bituon. Kag nagbalik sa iya kabuhi nga kung ano gid bala ang tao nga sila nga iya ginadumdum ginadumdum gid sang Dios. Ibalik ta aton kabuhi kung ano kahigko sa tubangan sang Dios. Pwede na kita tani isikway sang Ginoo. Pwede na tani sang Ginoo nga hindi na pagtugutan nga magdamo kita sang after nga nakasala si Adan kag si Eva. Pero siling ni David, siling niya, ang tao nga ginadumdum mo gid. Ahaw-taho man lang siya. Nagapakilala after nga makita mo ang gintugas ang Dios. Kung ano katahom ang mga kabituunan nga ginpahamtang sang Ginoo sa kataasan sang langit. Kilala nga wala sang amount nga ma-present nimo kung ano ang iya nga presyo sina sang isa. Ginakabalak-an mo gid. Ayan, may question mark sa punta. Spirit of prophecy, nga ang dugo ni Jesus Christ, iyagin paagay sa imo kag sa akon. Nagapakilala kung ano kamahal ang mga kabituunan, ang bulan, ang gintugas ang Ginoo sini nga kalibutan. Mas mahal pagid ang kalag sang tao. Amen? Pirti kamahal kabuhi sang tao. Pero amo ini ginatingwaan ni Satanas kay ang aton kabuhi tama kamahal sa kamtubangan sang Dios. Ang kabuhi ni Satanas hindi na ya mahal sa Dios, wala na ya halaga sa tubangan sang Dios. Amo inang kabangdanan nga ikaw kag ako ginatingwaan ni Satanas nga madisi, madayahan kay nga ini siya nga mensahe sa Salmos chapter 8 verse 3 and 4, wala ginadilabot si Satanas. Bisan ikaw kung ako tama ka makasasala sa nga kalibutan, hindi kita perpekto. Pero mga utod, kapag imo iniging pasidunggan, na gina-appreciate mo ang gintugas ng Diyos, mga utod, isa ikaw nga ginakilala sa Ginoo nga mahal-mahal kagapon sa tubangan sang Diyos. Makita sa manuscript, page 334, paragraph 5, siling niya, then why should I want to open my eyes wide by beholding become changed? Buot silingaon, yan, luyag ko nga buksan ang akon nga mata. Tama? Wide, padakuon, nga makita ko gid, siling niya, ang kabilugan. Buksan kong akon mata sang dako. Agod makita ang tanan nga hindi maayo. Nagapakilala. Gusto pagid ni Ellen White nga buksan pagid ang iya nga mata sang wide o kung sangkad nga makita ang tanan nga hindi maayo. Nagapakilala kapag imo kinastadihan ang gintugas ang Dios kag gina-reflect mo sa imo kaugalingon, makita mo mga utod ang mga hindi maayo nga dapat hindi mo himuon. Kag ang dapat nimo nga himuon. By beholding become changed, ikaw sining niya naga-bag-o, naga-change ang imo nga life. Nga mga utod sa totoo lang ka istorya, hanugon lang aton panibahon,
nga matakpan man lang kita kaluwasan, nga wala di kaya pagbago. Ang akon masiling, totoo, kung makita mo lang man imo kaugalingon nga hindi ka magbago, untat ka na simba. Lugon man lang mga utod, masulog naman ka sa imperno. Pero kung gusto mo nga mabago, kag i-invite ang balahan nga espiritu, sila nga invite ka nga sa iyang experiencehan, nga gusto niya gid buksan ng iyang mata, sandako. Kaya makita niya ang mga mahigko, kag sila nga nagatudlo ina, sang akon pagbago. Amo man sila nga David. Kung nakita mo lang man nga, hindi lamang ka maluwas, sila nga lapas na lang ka, pag gusto yung kagulingon mo. Nagapakilala gusto sa Ginoo nga himuon niya ka subo nga daan banal. Ano ganing banal? Balaang. Ginahanas ikaw kag ako subo nga panahon. Let us look Jesus and consider to loveliness, and by beholding we shall become changed into the same likeness. Magtulog kita kay Jesus Christ. Binagbinagon ang katahom sang iya kinaiya o kung karakter. Kag paagi sa pagtanaw o kung pag-study o kung pagtutok mo kay Jesus Christ, niya mangin bag-o man o kung niya magabag-o sa amuman nga dagway. Nagapakilala siling ya, kapag ginatulok mo, nabag-o man ang imo nga karakter sa Ginoo. Amo ni gusto sa Ginoo, part ini sa paghanas. Right, sa early writings, page 56, paragraph 1. Sila niya, Satan's object was to keep them deceived and draw back and deceive God's children. Nga amo ni ginambal ni Illinois. Gusto sila niya ni Satanas nga maintuan bisan pang kaanakan sang Dios. Kay nakita ni Satan ang process nga kung ano ang katahom sang gintugas ang Diyos ang imo ginatutukan, naga-reflect sa imo kaugalingon, nga magatuto ka pagid, nga makita mo pagid ang karakter ni Jesus Christ, kag naga-transform sa imo pagbago, nga sa biyak sa aton pagkamakasasala, hindi kita perfecto, pero mga utot pagi sa balaan nga espiritu, pagdeklarar sang time nga mag-stop na, ang tanan nga nagahana sa iglesia, nga nagamaminatudon, tagaan sang Ginoo, sa pagpakamaayo nga babaton ang aton padyan. Sa biyak sini, the same. Madayaan, bisan pang anak sang Dios, aton ini talakayon kung ano ini klase daya nga balo kauton amo ini. Kapag si Satan ang maggiho, dayaan niya na ikaw, siguraduhon gina ni Satanas nga wala ka kabalo nga ikaw na dayaan. Suliton ko, kapag si Satan na ang magplano nga iwan-unwan ka na, siguraduhon ni Satan nga ikaw nadayaan nga wala ikaw kabalo. Bisan si Eva dito sa atin sa Eden, silang ni Illinois, gindeklarar ni Satan nga sila niya, tanan nga ako ni Alipores. Mga Alipores, tanan niya nga mga sumunod nga mga panulay. Palayo ka mo, wala sa isa nga mag-intra sa amo ni Eva. Dapat duwa lang kami ni iba one-on-one. Pero sila ni Illinois, wala nagkulang ang Diyos nga kada adlaw, day and night, may angel sa ang God the Father nga ginapaistorya sa kay Adan kay Eva, nga sila niya maabot ang devil, hindi niyo pagsapakon kay sila niya gubaon niya kasuguan niya ginpamtang diri sa sa Eden. Buot sila wala nakulang ang Diyos sa ila. Pero pag one-on-one ni Satan, tama ka Pino, nga bisan si Eva, nalipatan niya na ang instruction sa Diyos. Amo man ini, buot sa lingon, pagitaon ta, kung ano ini nga daya sa imo kag sa akon, sa babae kag sa lalaki, ang ini nga daya karon, ari mga utod ang daya. Ang next. 1 Timothy, chapter 2, verse 12 and 14, akon basahon mga utod. Sa Biblia, wala ko ginatugutan ang mga babae nga magtudlo o kung magdumala sa mga lalaki. Nga, after sang pintok mga utod, hindi tanay patrakayon ang next. Naghambal si Pablo nga hindi ko ginatugutan ang mga babae nga magdumala sa mga lalaki. Kay subong mga utod sa prophecy, nakita na nga ang mga babae nga ang nagadumala sa mga bana. Bisan tubiyahanay pa mga utod, babae na ya ang makamahal. Pero ako sa ganubi-nubi ako mga utod diya, way ko kapate sa mga babae nga ako magpaidalam sa babae.
Mr. Chris, oh. Kay siling ko, way patayan nagpirmahanay. I-exercise ko yan akong gusto. Nga, mapailahalang ko sa imo, prinsipyo. Nga pati yun tamaga hindi ko makita sa iban. Paano ko na nakapili isang mayo? Amo na tuod-tuod mga utod. Ang dire mga utod, ginhambal, oy sa mga soltero ha, magitulok mo sa akon gali. Bantahin nyo, hindi ka mo padumala. Basahan nyo. Ara, kaya kisa mga babae ni mga utod, isog ko ni sa lalaki. Sige, istoryata ka ng mga isog na ha. After sa pintok at ang pareho noon, sila niya, kinahaklan, maghipos lang sila. Oy mga babae, kinahaklan, hipos lang niya kamo. Pero kung duwa lang kamo, dra kamo conversation. Pero kung may kapamati, ayaw kayo makasala kamo sa tubangan sang Dios. Respeto. Ang ginapakita din, respect. Kaya nga, ang ginambal, bisan pa si Satanas, balikan ta ha. Are, bisan pa siya ka na kansang Diyos, children of God, tinguan ni Satanas nga madisay. Kinahanglan nga maghipos lang sila. Kay una nga gintuga si Adan. Wala ginhambal nga una gintuga si Iba. Kag dason lang si Iba. Kag hindi si Adan ang gindayaan ni Satanas, kundi ang babae ang gindayaan kag naglapas ang sugo sang Dios. Klaro? Hala, alam mo. Sige, walwalin yung mga bana nyo. Hindi si Iba ang ginuna tuga, kundi siya ang ginuna tuga si Adan. Nagapakilala subang. Kung sa mga subang bagani, oy, respetuang subang ha. Way ka bala natawa kon way na natawang subang. Ginapasidunggan niya ng subang. Kay Adan niya, una gintugas ang Ginoo, himuan gid ni Jesus Christ ang luna nga amo man kataas. Kag hindi si Adan ang gindayaan ni Satanas, kundi sila nga ang babae. Karon ining gindayaan amo pa ng isog. Sila nga kundi ang babae ang gindayaan kag naglapas sang sugo sang Dios. So ayon nyo diya. Pero sila nga Ellen White, sang wala pa nakasala ang tao sa Garden sang Eden, sila nga equal. Ang tao, babae kang lalaki. Pariyo gid sila mga utod. Pero sa New Testament na pagwa sa statement nga dapat mga utod kang mga babae minimize na. Kay base madayaan kamo. Nami lang nila yung insulto, ginasinggitan yung bana nyo, sa damo tao, pero way ka mo kabalong ang Ginoo base nagasugo na kay hindi ka mo una gintuga bala. Ano pang next? Ang 1 Corinthians chapter 11 verse 8 and 9, naghambal pagid mga utod, nga siniya kay ang lalaki wala paghimua halin sa babae. At kay ang lalaki wala ginhimo halin sa babae. Sa creation, ang babae gintuga halin sa lalaki. Wala sang nababasa nga si Jesus Christ nagwa pa sang lunang kaginhimo babae, kundi siling sang aton nga statement, si Jesus Christ ginpatulog niya si Adan kag ginkuan sang unod kag gamay nga tul-an, kag iya ginhimo babae halin sa kay Adan tul-an, halin may kay Adan unod. Kag ang nami pa sini nga pag-study kay bago kuan sang Dios si Adan sang unod kag tul-an, sila na Ellen White, dirigid sa may tuo banda. Ginkuha ang ribs, kag ang unod, kag pagkatapos sila niya, ginkipot niya, ginupirahan niya, ginkipot tayo nga wala gid sang agi. Nagapakilala, nga sa tuo, kay ari diriban ang right side ang ginatawag heart. Amo nang kinaiya sa lalaki, bisan kamo nga babae, makasala, kag yumihuman nyo lang kami nga mga lalaki, dasi kami ang maumpawan. Dasi kami ng mga lalaki maumpawan. Bisan init ang amon ulo kapag nami ang babae magano. Kaya agin pahangtang na sa Ginoo nga sila halin sa dalom sa aton heart, banda sa heart. Parte na sila aton nga ginahigugma. No? Okay. Sa 9. Kag wala man paghimua ang lalaki para sa babae. Ari pagid mga utod, no? Pakilala mga utod kung si Adan lang to gali, ya okay lang. Kung kami gali ya single, okay lang ya gali. O sa punto. Pero ang next nga statement, hindi nga, kundi, ang babae, ginhimo para sa lalaki. Nagpakilala kamo nga mga babae, ginhimo para gidya sa amon. Oyster Ross, ginhimo ka para gidya kay Brother Larry. Yan, mga Oyster Ross kay buot.
Wala niya iliyag na kigan sila rin. Gali kay ang mga lalaki na mga nadayaan, Sister Grace, amo naman eh. Ang babae naman bala nga asawa, nga buot naman. Ang lalaki madayaan naman kay ila man ginaaway ila asawa. Ang ginapagita na di ang respect nga hindi naton talagaan, hindi ta pagtugutan nga maka-insert si Satan. Amo na din mo sa lingan. Ang ginapagita naton diya nga gusto sang Ginoo nga matamis lang gid ang aton relasyon sa tubangan sa Ginoo. Nga ang tanan-tanan silang nilinway, tanan-tanan nga may mga bana kag asawa pag-abot sang Ginoo, silang nga may dako sila nga responsibilidad sa langit nga mga bulahan ini sila. Way ba ko study sang mga laon kag mga wala sang bana. Kung anong inyong status dito, pero basta isa lang tagapon dito. Sa volume 5 sang Bible Commentary, page 1100, paragraph 4, siling niya dire, siling niya, but if you have only one talent, ini nga talento, ginaintrahan ini ni Satan. Nakita ni Satan nga ikaw tani may talento, bisag isa lang ka talento nga imo ni ma-expand. Pero masiling mo man, kamo lang to ya nahuya ko Pero, kung ang isa gamita ini sang maayo nagapakilala bisan ang imo nga talento ya kanta lang gid o kung pagsulat pag abi-abi sila niya gamita sang maayo ini nga talento. No? Isang Mateo chapter 25 verse 13, busa bantay kamo. Wala kamo nakahibalo sang adlaw sang akon takna. Kalay sang time ni Noah. Damo-damo sa katawhan nga wala nakabantay kag ginwarningan pero wala gid sila nagpati pagka-close ang arka mga utod didto sila naghinulsol pero wala na ang time. Kundi nagapabilin ang ginatawag mga utod nga pride. Abi mo ining mga tao balang awalihan naton. Adventista. Sa lang reliyon, basta nagatuo ka sa Ginoo, okay lang na. Imo na yung doctrine. Sila nilod, ina nga mga karakter, bugal. Kaya sila, gusto nila nga ang Ginoo pa masunod sa imo. Pero ang Ginoo, nagahulat na sa imo. Mga utod, may ara man mga tumuluo nga nagadeklarar nga sila niya, ako ya himpit na hitutong na niya. Pero mga utod, sa totoo lang, ang atong nga pag-study, ang atong nga paghana sa iglesia, kapag ang Diyos ng imo nga istoryahon, ang Diyos ng imo pangamuyo, ang nag-istorya ka sa Ginoo, ayaw pagkilala sa Ginoo nga ikaw mahimpit, ikaw matarong. Pwede ko yang makahambal ya kay Padre Jenjen, kay Padre Lando, nga brad mo ay sala sa imo si kitao. Pero kapag ang Ginoo na aton nga studyhan, kita nagapedalom na sa prinsipyo, sa kahom, sa balahan nga espiritu, para nga ikaw hanason, ikaw himuon banal, kilalahon tagit sa Ginoo nga ikaw trapo, ako makasasala. Kay siling na Ellen White, siling niya sa time ni Moses, sa selected messages, page 353, naghambal si Ellen White, nga siling niya ang karakter ni Daniel, ni Moses, ni Joseph, na Elijah. Wala gid sila nagkilala nga sila banal, sila himpit, sila matarong. Waay, sa bagay si Moses, mga utod, naka-eksperyensya, nga ginhambalan sang Ginoo, nga sila niya magabuka ang Red Sea. Mga utod, si Daniel naka-eksperyensya, naginhulog sa lingib sang leon. Wala si Daniel nagginkaon sang leon. Pero si Daniel naghambal ang spirit of prophecy. Look at Daniel. Pero kita ya, makahatag lang kamay nga pag-ubra-ubra sa simbahan. Maperfect ang Sabado, Bernes, Merkules. Doon ka deklara nga, anytime. Ano man matabo sa akon, ready na po yan sa langit. Aba mga utod, ayaw man. Daw ikaw yung minakaptan ka imo yung sarili nga ticket nga ready ni. Pero pag imo ihambal nga Ginoo, bisan ano ako nagapakatutom sa iglesia, nagasunod sa patakaran sa doctrine. Pero wala ako sa porsyento sa kaluwasan. Sila yung isang spirito prophecy ka, imo naging deklarar, ang balaag nga espiritu nagababa kag ikaw ya hikuton pagid nga himuon inang pagmintinar nga karakter para nga ikaw sa ulihin mangin banal.
Pero kung kilalahon mo nga banal ka na subong tutom ka na ang balaan nga espiritu, hindi mag-intra sa imo karakter kay ginapairal ang freedom of choice. Amo ining ginhambal niya mga utod niya, look at Moses and the prophet. Look at Daniel and Joseph and Elijah. Si Elijah mga utod ginhingabot. Naka-experience si Elijah nga nagdulong ditong pispis nga uwak sang pagkaon kay Elijah. Pero si Elijah, sila sa spirit of prophecy, wala siya naghambal nga ako, Ginoo, ready na palangit. Sa baylo sila mga utod, nga wala gagikilala ni Elijah nga siya ready palangit, gindala sa Diyos sa langit. Panya? Si Moses, mga utod niya, nakadiretso istorya sa Diyos sa Mount of Sinai. 40 days and 40 nights. Ginbasa ko ang sulatan sa Patriarchs and Prophet nga silang na Ellen White, si Moses antes magkadto sa Mount of Sinai, may ara siya natawag nga 6 days preparation. Sila niya, kung idapon mo ang 6 days preparation bago sa mag-enter dito sa Mount of Sinai. Kag si Moses sa sulod sa 40 adlaw nagapakistorya sa Ginoo. Wala gid si Moses nagdeklarar nga siya banal, siya mapalangit na ready sa langit. Kundi sa baylo sini, gikilala pa ni Moses nga sila niya isa pa siya ka makasasala nga tao. Gindeklarar sa Biblia nga si Moses the humble man on earth. Si Moses and si Elijah gindala sang Dios sa langit. Kapag ideklarar mo subong nga ikaw ready na sa langit, base tinguan ka ni Satanas nga hindi ka makapalangit. Pero kung ideklarar mo, Ginoo, wala ko sa porsyento sa kaluwasan. Kinanglan ko ka presensya sa balaan nga espiritu. Dako nga posibilidad nga ikaw bulikan sa balaan nga espiritu nga maging banal. Si Ellen White, wala gid siya nagkilala o kung nag-claim, naghahambal na sila sinless. Why sala? Pero, sila niya initungod sila malayo kay Kristo, ginhambal sa spirit of prophecy. Makita sa manuscript, page 354, paragraph 2, nga sila ni Ellen White, kapag ang tao, ang utod, maghambal, nga siya wala sala, siya sinless, siya himpit, siya balaan, siya rin na palangit, ang hinit sila ni Ellen White, malayo siya sa Ginoo. Wala gid ko nagtilaw nga maghambal o kung mag-claim o kung magkilala sang sina nga mga butang. Bisan pa si Ellen White nga isa siya ka manalag na, wala gid siya nagpagwa sina sa iya bibig nga siya sinless. Asi siya matarong. Kundi kinakilala nga siya isa sa ka makasasala. You have never heard me say, I am sinless. 1 John chapter 1 verse 10, kung magsiling kita nga wala kita sala, ginahimo ta ang Dios nga botigon. Klaro na na. So sugod-subok hindi na ka maghambal nga wala ka sala. Kaya kung naghambal ka karon nga wala ka sala, ang Biblia naghambal 1 John chapter 1 verse 10, siling niya ginhimo mo ang Ginoo nga botigon. Wala kita kay balo sang iya pulong nagapakilala bisan ano sa aton ka para simba. Ano kita nagapakita nga nagasupport sa iglesia. Kag kun imo man lang ginakilala nga ikaw mga utod tutom ka na kag matarong ka na sila nga ginimo mo Ginoo botigon nga wala mo nahantupan ang pulong sang Dios. Last the event, page 183, paragraph 2, naghambal si Ellen White nga sila niya, by the power of the Holy Spirit, the moral image of God is to be perfected in the character. We are being wholly transformed into the likeness of Christ. Ang balaan lang nga espiritu, mga utod aton ini pangayoon, nga amo inisa ang makahimo sa pagbag-o sa imo, nga maging kaangay-angay ka likeness of Christ. Dumduman ko dayon mga utod si Saul, bago magkadto si Saul sa awayan, sila isang spirit of prophecy, gin-anoint siya ni Samuel. Tama? Si Joshua, antes mapatay si Moses, kag nagpakita nito ang Ginoo sa bukid sang Jericho, sila ni Ellen White, si Joshua gin-anoint man siya ni Moses. Wala sila sa mga balatian. Ano hang pali David? Yan dito si Saul, ya hindi ko magtandog sa ng tao, nga ginhaplas ang Dios. Ang siling sang Yesa Receive page 16 paragraph 2, siling niya ang oil nga ginagamit sa anointing. Nya oil is a symbol of Holy Spirit. Nagapakilala kapag haplason kita sang oil, ara dira mga utod ang ginatawag nga ginapagkitan kita sang balaan nga espiritu nga siya ang witness
nga ikaw nagmaminatud-on sa Ginoo kag buligan ka sang Ginoo. Oh. Ang oil simbolo sang balaan nga espiritu. Ang James chapter 5 verse 14 kag verse 15 nagpahayag ang Santiago, sila sa Santiago, is any sick among you, let him call for the elders of the church. Pero kami nga elder mga utod, hindi kami magbato-mato, i-anoint na ka, Brad. Hindi na pwede. Kamuya plano. Ang iba naman hadlok. Nadlok ko ni anoint basi mapatay ko. Ang kakapatay nga gina-anoint, kay bi na sila sa kamatayon. Klaro. Kuha ko na lang sang Ginoo. Amo ina nga kadamo sang ginanoy kay kakapatay mga utod kay bi na sa kapatayon. Amo na ang balik pastor. Nya brad kun din pang bi sa kapatayon da pa sila plano paanoy tani sang wala pang balatian nagpaanoy na sila. Tag siling naman sang chapter verse 15 sang James chapter 5 verse 15, and the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. Ang Ginoo magabayaw sa iya. And if he have committed sin, nya kung siya makaangkon o kung nakahimo sang sala, they shall be forgiven him. Sila niya, akon siya, kalimtan ang iyang sala. Kanamik nga statement sa James chapter 5, verse 15. Nagapakilala mga utod, kung may sala ka nga halin pa sa pagbunag sa imo nga wala mo na mention sa Dios kay nalipatan mo kay gindayaan ka ni Satan, kapag naka-encounter ka sa anointing, gin-pray over ikaw, ginhapa sa last statement ni mga utod nga they shall be forgiven him. Akon kalimtan gid yang imo nga sala, bag-o ka din nga tinuga sa Ginoo, bisan pang daloy sang imo nga dugo, mga utod gintinluan sang Dios nga hindi na intrahan ni Satan ang appetite sang sala sa imo lawas. Akon bata mga utod, sa tuod lang na pang-anoint ko na sila. Ti wala man sila kalamatay. Pagkabalo sang piyak nga elder niya, Brad, mao kanugon na ako nga gilikanan, nagkalamatay lang, wag gid ako nahimo nga anoint sila. Support sila nga ikaw patawaron ang nami pagkat nga balita, ang good news sila mga utod ako ini. Hebreo chapter 7 verse 25, nga siling niya ang pahayag sini nagapakilala nga si Jesus Christ ara sa most holy place. Sabong. Kag ang deklarasyon siling niya sarang niya maluwas ang bugos gid siling niya nga bisan sino nga tao magpalapit sa Dios paagi sa iya. Nagapakilala gina-present sa Hebreo nga si Jesus Christ ara sa most holy place. Kag siling niya ang tanan nga tao nga nagapalapit sa Dios sa kay Jesus Christ, si Jesus Christ ang tulay nga nagapakitluoy sa God the Father nga ikaw matinluan paagi sa iya dugo. 7. Reason why forgiveness is so important. Ang pinakabuhan nga importante sa atong nga pagtuon, 7 ka mga importante nga ginahimo sang Ginoo sa imo kasakon nga ikaw pag ako mapatawad. Okay, number 1. Sila yan. Forgiveness is good for you. Liya ang pagpatawad maayo para sa imo. Ako nagatuo nga kung ako ginpatawad, ikaw ginpatawad, nami gid ni angkon mo nga gift halin sa Dios kay sila nga nami gid ni para sa imo nga natinluan ikaw sa mata sang Dios. Number 2, forgiving help us grow. Ang pagpatawad nagabulig sa aton nga magatubo, nagagrow. Kay nalimpyuhan ikaw sa atubangan sa Ginoo. Kag mabatyagan mo ang presensya sa balaan nga Espiritu. Number 3, sila nga, forgiveness led to healing. Sila nga ang pagpatawad nagadulong sa pag-ayo. Ako mga utod, damo mo gikatuan nga masakiton. Gitudluan ako nga magpatawaray kamo. Paghalin ako mga utod, nagtawag nga sila nga naayon ako. Kay nagpatawaray sila mga utod. Sakto ang spirit of prophecy. Nga ang pagpatawaray, ang pagpatawad man nagadulong sa kaayuhan
sa imo kabuhi. Number 4, forgiveness is a free gift. Free to give and to receive. Sila niya, ang pagpatawad isa ka libre nga regalo, hilway sa paghatag, kag sa pagbaton. Wala gidyang Ginoo nagapanukot nga bayanay ina dublihang imo piring kag ikapulo, waay gidyang Ginoo nagtumbal sila. Sila niya, libre. Forgiveness is free gift. Free to give and to receive. Number 5, forgiveness lead to purification of the Spirit. Sila niya, ang pagpatawad nagadulong sa pagtinlo sang Espiritu. Mamangkot lang ko. Paano kung wala ka gidya relasyon sa balaan ng Espiritu? Nami kung may relasyon kita sa balaan ng Espiritu. Number 6, forgiveness help your health. Nagapakilala, sila niya, ang pagpatawad nagabulig sa imo ikaayong lawas. Kay do malipayon ka man, nabatyagan mo nga natinluan ka, bisan pagtulong mo sa isip ko katao, kanami sa imo mata. Number 7 last, sila niya, forgiveness set you free. Ang pagpatawad nagahilway sa imo. Set you free. Okay, sino nga aga mga utod na tapos sa ato nga pagtuon, sino nga aga God bless sa tanan nga kauturan.